Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa Panginoon at tayo ay ngayon ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayong umaga, salamat po sa Panginoon. Hintayin po natin mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po, mga kapatid. Sige po, tayo po magsimula sa ating devotion ngayong araw. Tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah. Praise you, Jesus. Purihin kayo, Ama, sa langit, makapangyarihan sa lahat. Pinupuri namin kayo sa inyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan, Panginoon. Panginoon, humili po kami sa inyo sa oras na ito ng inyong paggabay, ng inyong banal na espiritu at pagtatagumpay sa aming pag-aaral ng inyong salita, Panginoon. Panginoon, humingin din kami ng inyong pagkilos, Panginoon, sa oras na ito. Ang lahat ng aming maririnig ay nagmumula sa inyo, Panginoon. Ang lahat ng aming mababasa, Panginoon, ay sa pamagitan ng aming pagbabasa, Panginoon, ay makausap namin kayo, Panginoon. Sa oras ito, Panginoon, humingi kami ng inyong gabay, Panginoon, at patuloy kami pangunahan sa oras nito, Panginoon, dahil kayo ang Diyos, ang aming pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na mabuti, Diyos na di nagbabago. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito, pinagkaloob niyo po sa bawat isa, at sa lahat po, Panginoon, ng aming kapatid na narito, Diyos. Tinataas po namin, Panginoon, anuman ang kanilang kalagayan, ang kanilang sitwasyon sa kanilang buhay, Panginoon, ay kayo po ang nakakaalam at kayo po ang magbibigay ng katuparan, Panginoon, kasagutan at kapayapaan sa kanilang buhay, O Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil kayo ang Diyos ang aming naglilingkuran ay Diyos na mabuti at makapangyarihan at tumutugon sa aming mga pangailangan, O Lord. Salamat po, Panginoon. Dalangin din po namin ang lahat makakapanood ng live na ito, Panginoon, ang devotion na ito, Panginoon, ay patuloy pagpalain, Panginoon, ng bawat kapatid, Panginoon, bawat isa, Panginoon, na narito sa live na to at sa makapapanood, Panginoon. Tinataas po namin ang bawat isa, Panginoon, sa paglilingkod namin, Panginoon. Patuloy kaming tulungan, magtagumpay at lumapit sa inyo, Panginoon. Ang aming paglilingkod ay, Panginoon, hindi mawalan ng kabuluhan, O Lord. Kayo ang Diyos, Panginoon, ang aming paglilingkuran, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po ang nakakakita, Lord, sa aming mga sitwasyon, Lord, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, dahil nakilala namin kayo, Panginoon. At ito po aming pasasalamat, Panginoon, ay nagbigay kayo ng buhay sa oras na ito sa amin at bigay bagong lakas, Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Maraming salamat sa inyong biyaya at habag at kalakasan, Panginoon. Ito po aming sama-sama panalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Isa pong mapagpalang umaga po, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Tayo ay ngayon ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Bago tayo magsimula, ako po ay si Brother Ferdy sa District 8 po, sa pangunguna po ni Pastor Pedro Goldaneos. Mga kapatid, ang pag-aaralan po natin dito po magmumula sa Lucas 7 verse 36 at sa mga sumusunod po. Lucas 36
Lucas 7 verse 36. Ang pabagat po nito ay paglilingkod ng may pag-ibig. Basahin ko po. Ano pong sinasabi po dito sa Lucas 7 verse 36. Inanyayahan si Jesus sa isa sa mga Pariseo upang makasalos niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya't nagdala siya ng pabango na sa sisidlan ng albatros. Lumapit siya at sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiiyak at binasa niya ang kanyang paa, mga luha ni Jesus. Binasa ng kanyang mga luha ang paa ni Jesus. Pinunasan niya ang kanyang sariling buhok. Hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Nang makita ito ng Pariseo, nag-anyaya kay Jesus, sinabi nito sa kanyang sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat alam niya na ang babaeng mahawak sa kanya paa ay isang makasalanan. Okay. Ano po yung makikita natin dito? Meron po tayo ditong makikita na merong isang Pariseo na nag-anyaya kay Jesus. Ang sabi doon ay inanyayahan si Jesus at pumunta naman si Jesus doon sa bahay. At merong isang babae doon, ang bigyan natin ng pansin yung babae na nandoon sa likod ni Jesus na may balak siyang gawin sa Panginoong Jesus. At dito lumapit sa likuran ni Jesus yung babae at umiiyak at binasa niya ang kanyang mga luha, ang paanan ni Jesus, ang mga paan ni Jesus. Alam niyo po, itinuturo ng Panginoong Jesus dito sa Lucas na to, sa aklat ng Lucas, kung sino ang may pag-ibig sa paglilingkod sa Kanya. Mga kapatid, tandaan po natin yung paglingkod na may pag-ibig. Meron tayong ginagawa para sa Panginoong Hesus. Sabi dito, merong dalawang naglilingkod. Ang tao, ang babae ay yung babaeng naglilingkod, yung pinakita ng babae. Meron siyang ginawa yung babae sa paglilingkod sa Panginoong Hesus. Ang isang Pariseo, sabi dito, isang Pariseo kasapi sa mga relihiyong pangkat ng mga Hudyo na pinagmamalaki na sila ay nagtumalima sa batas ni Moises, na sila yung matataas ng pinag-aralan at paggalang sa salita ng Diyos. At ginagalang din sila sa lipunan, yung mga Pariseo na yun, dahil nga sila ay nag-aaral ng salita ng Diyos sa utos na batas ni Moises. Pero yung babaeng makasalanan, pinakita po niya yung papaano talaga yung maganda yung pinakita niya na magandang halimbawa sa paglilingkod sa Panginoong Hesus. At dito, sabi dito, ang babaeng makasalanan naman ay karaniwang tao lamang tulad ng mga mahihirap. Ngunit konti lang yung kaibigan, yung mga konti lang ayaw ng mga tao sa kanya dahil siya ay makasalanan. Nakita ng mga tao, nilalait ng mga tao at galit sa kanya ang mga tao. Ang turing doon sa babae ay makasalanan. Kapag makasalanan, parang ayaw ng mga taong lumapit sa kanya. Pinagtatawanan. At ayaw makipagkaibigan, ayaw makipagkausap doon sa babaeng makasalanan. Pero dito pinakita ng babae kung ano yung gusto niyang mangyari na habang nandoon sa harap niya ang Panginoong Hesus. Habang si Jesus ay nasa bahay ng Pariseo, kumakain kasama ang mga alagad niya,
at ang taong nag-imbita sa kanya. Ngunit ang babaeng makasalanan ay pumasok sa bahay ng Pariseo at umiiyak. Maganda po yung aral nito, mga kapatid. Sabi dito, ano sa palagay natin ang lakas ng loob ng babae na pumasok doon sa bahay ng Pariseo kahit hindi inaanyayahan? Tayo po mga kapatid, sa palagay natin, ano kaya yung nag-udyok doon sa babae na pumasok sa bahay ng isang Pariseo na hindi naman inyayahan? Kung tayo po mga kapatid sa ating sarili ay hindi natin kaya, pero yung babae ay sa kalagayan ng babae siya ay makasalanan at lubos niyang naintindihan na kailangan niya ng kapatawaran sa kanyang kasalanan. Gusto niyang makapaglingkod sa Panginoon sa kabila ng kanyang mga kasalanan at ipinakita niya sa Panginoon ang kanyang pagsisisi sa kanyang kasalanan. At kahit anumang mangyari, hindi niya inisip yung mga mangyayari sa kanyang pagtatawanan siya o ipagtatabuyan siya. Hindi niya alam kung ano mangyayari. Siya ba ay tatanggapin o hindi. Ganun po yung paglilingkod ng babae. Ang gusto ng babae sa kanyang sarili at ipakita niya sa Panginoong Hesus na talagang ang kanyang pagsisisi sa kanyang kasalanan. Yun po yung paglilingkod na makikita natin na mayroong pag-ibig sa Panginoon. Na hindi natin iisipin yung anong sasabihin ng ibang tao. Basta magawa natin yung ipakita natin sa Panginoon, yung pagmamahal natin sa Panginoong Hesus. Gagawin natin ang lahat. Di ba po mga kapatid, napakaganda ng ginawa ng babae. Na siya ay kahit makasalanan, alam niya makasalanan. At dahil alam ng pagbabae na ang Panginoong Hesus lamang ang magpapatawad sa kanyang mga kasalanan. Sabi dito, paano maglingkod ang babae sa Panginoong Hesus? Na paraan ng kanyang pagpapakita. Isang makasalanang babae ay nagbuhos ng langis sa kanyang paa. Una, ang nakasalanang babae, binuhusan niya yung kanyang luha ay pumapatak dun sa paa ng Panginoong Hesus at binuhusan niya at pinunasan niya kanyang mga buhok, ang kanyang buhok. Kasi ang kaugalian po doon sa panahon ng Panginoong Hesus, kapag meron kang bisita at kailangan mong bigyan ng tubig para panghugas ng kanyang paa. At kapag pwede mo siyang halikan, pwede mo siyang halikan sa pisngi. Yun po yung isang mga kaugalian nila. At yung pangatlo, yung pagbuhos ng langis sa kanyang buhok. Ito po yung mga nakaugalian doon sa panahon ng Panginoong Hesus kapag merong bisita. Pero ang babae, ang ginawa ng babae, luha niya ang pinanghugas sa paa ng Panginoong Hesus at ang pinangpunas niya ang kanyang buhok at meron siyang dalang langis. Nakita natin na yung langis na binuhos din niya sa paa ng Panginoong Hesus. Sa buhok ng babae, dapat ibubuhos yun sa buhok, pero yung buhok, yung dala ng babae na langis, dapat sa buhok ilalagay. Doon po niya binuhos sa paa ng Panginoong Hesus. Binasa natin yung kung paano ginawa ng babae na pagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba doon sa Panginoong Hesus, sa harapan ng Panginoong Hesus. Sabi dito, si Simon ay inanyayahan niya yung ang Panginoong Hesus. Sabi dito, ang gusto niyang makita o makilala ng lubusan ang Panginoong Hesus, kaya niya inanyayahan ang Panginoong Hesus. Gusto niyang mas lalo pang malaman ang mga tungkol sa Panginoong Hesus, kaya inanyayahan ang Panginoong Hesus doon sa bahay. Tinanggap naman ng Panginoon sa kanyang imbitasyon
Malamang ito lang ay parang gusto lang ipakita sa mga tao na siya ay mapalapit sa Panginoon. Pero ang ginawa ng Panginoong Hesus ay ang pagtanggap sa bisita, inanyayahan ang siya ay pumunta sa hapag at kumain. Yung pagtanggap ng Panginoong Hesus doon sa pag-anyaya sa kanya. Hindi siya nagtangi na kahit alam ng Panginoon kung ano ang layunin ng Pariseo, kung bakit siya inanyayahan, pero alam ng Panginoong Hesus yun. Sabi dito, tanong ay bukal ba talaga sa loob ng nag-imbita sa kanya? Bukal ba yung pag-imbita ng Pariseo sa Panginoong Hesus? Alam ng Panginoon ang laman ng ating puso, laman ng ating isipan. Pero dahil doon sa nangyari, sa halip yung Pariseo o si Simon, yung sinasabi dito, meron ditong si Simon, sinabi ng Jesus na sa sumusunod, kasi sinasabi dito sa 39 na makita ng Pariseo ang yayanin si Jesus, sinabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat alam niya ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Totoo po, alam po talaga ng Panginoong Hesus kung ano yung kalagayan ng babaeng na humahalik sa kanyang paa. Pero alam din ng Panginoong Hesus kung ano ang motibasyon ang nasa isip ni Simon. Di sabi dito sa 40, bilang tugon sa isip ni Simon, iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sabi niya dito, ano po iyon, Guro? Sagot niya. Sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang na isang nagpahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at ang 50 salaping pilak naman ang ikalawa. Nang hindi sila magpagbayad, kapwa silang pinatawad. Ngayon, sino ang kaya sa kanila ang higit na nagmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po ang pinatawad ng mas malaking utang ay yung may malaking utang. Sabi ng Panginoon, tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Yun po yung pinakita ng Panginoong Jesus na sino sa dalawa ang merong malaking pagmamahal. Sabi dito, ngunit nilingon niya ang babae, sinabi kay Simon, pinakita mo ba sa akin ang mga ito? Pumasok ako sa inyong bahay, hindi man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng mga luha ang aking paa at pinunasan nito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil sa kakahalik sa aking paa. Ngunit, sabi dito sa 46, hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaking ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ng pinatawad sa kanya. Ngunit, ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. Pinakita ng Panginoong Hesus yung ginawa ng babae dahil nga sa laki ng kasalanan ng nakikita ng Panginoong Hesus doon sa babae, at ang ginawa ng babae, ganun din ang pagmamahal niya sa Panginoong Hesus. At yung kasalanan ng babae na napakalaki, pinatawad siya ng Panginoong Hesus sa kanyang mga kasalanan. Kung gaano man kalaki ng kasalanan ng nagawa ng babae, ganun din ang pagpapatawad ng Panginoong Hesus doon sa babae. Kaya sabi dito sa huli, sabi sa 48, sinabi niya sa babae, pinatawad ng iyong mga kasalanan. At sabi dito, ang Panginoong Hesus ang nagpatawad ng kasalanan doon sa babae. Di ba napakaganda ng halimbawa ng ginawa ng babae na may paglilingkod
na pinakita ng kanyang pag-ibig sa paglilingkod sa kanyang mga ginawa. Hindi yung may paglilingkod ang katulad ni Simon na pinakita dito, na binanggit na hindi man lang nagpakita ng mga gawa na dapat makita sa atin, na dapat makita sa kanya. 'Di ba? Hindi yung ginawa ng babae. Dapat ginawa din ng ni Simon, yung kinakausap ng Panginoong Hesus. Ganun po yung gusto ng Panginoon na makita sa atin. Talagang meron tayong gagawin kung talagang tayo, mga kapatid, ay naglilingkod sa Panginoon. Meron tayong ginagawa. Kaya napakaganda na sabi dito kung paano nagpatawad ng Panginoon sa mga kasalanan, na lumapit sa Kanya ang mga makasalanan at ipakita natin yung pagpapakumbaba, yung pagsisisi sa kasalanan, katulad ng ginawa ng babae. Kahit hindi siya nagsasalita, alam ng babae na si Jesus ay may kakayahang magpatawad sa kasalanan, dahil narinig ng babae ng Panginoong Hesus ay may kakayahan, ay isang propeta, ay isang Diyos, anak ng Diyos. Kaya siya gumawa ng paraan para makalapit doon sa Panginoong Hesus. Dahil sa kanyang kasalanan na kanyang dala-dala. Mga kapatid, ang mga kasalanan ay yan po yung nagpapabigat sa isang tao para makalapit sa Panginoon. Pero ang dapat nating gawin kung tayo makasalanan ay dapat lumapit tayo sa Panginoon, humingi ng tawad. Kung tayo ay nagkakasala sa Panginoon, dapat ipakita natin sa Panginoon na tayo ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad. Katulad ng Panginoong Hesus, sabi dito sa Matthew 11:28, lumapit sa akin ang mga napapagod at nabibigatan sa kanyang mga pasanin, kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Diba? Sabi ng Panginoong Hesus yun. Bibigyan tayo ng kapahingahan kung tayo ay talagang totoong lumalapit sa Panginoon. Kaya sabi dito ng Panginoon, nabasa ni Jesus ang pangangailangan ng babae. Nabasa ng Panginoong Hesus yung iniisip ni Simon. Kaya binigyan siya ng halimbawa ng Panginoong Hesus kung sino yung mayroong may malaking pagmamahal sa kanya. Sabi dito sa 50, ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Amen? Yung pananampalataya ng babae sa Panginoong Hesus na magpapatawad sa kanyang kasalanan, yun ang nakita ng Panginoong Hesus. At sabi ng Panginoong Hesus, yung pananampalataya mo, yun ang nagligtas sa iyo. Sabi dito, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Diba? Tayo mga kapatid ay may pananampalataya sa Panginoong Hesus. Yun po yung magliligtas sa atin sa Panginoon. Sinasabi ng Panginoong Hesus. Katulad ng ginawa ng babae. At dito makikita natin, nakamtan ng babae yung gusto niyang mangyari, na siya ay mapatawad sa kanyang mga kasalanan. Hindi nabigo ang babae sa paglapit sa Panginoon. At yung basta tayo talagang totoong lalapit sa Panginoon, tayo ay papakita ng pagsisikap. Hindi lang siya lumapit sa Panginoon na walang dala. Sabi dito, nagdala siya sa Panginoon ng langis at binuhos niya yun sa paa. Iyon po yung pagpapakita ng paglilingkod na may pag-ibig sa Panginoon. Kung tayo po nasa kalagayan ng isang babae na to, ano po yung dapat nating ipakita sa Panginoon na mayroong paglilingkod? Sinasamahan natin ng pag-ibig. Di ba po? Napakaganda yun sa Panginoon.
at tinatanggap na yung pagsisisi natin. Tinatanggap ng Panginoong Hesus yung pagpapakumbaba natin. Yun po yung nakikita ng Panginoong Hesus sa atin. At wala tayong metatago. At ano man ang ginagawa natin sa Panginoon, alam ng Panginoon yun. Yung halimbawa ng babaeng ito na sobrang bigat sa kanyang dinadalang kasalanan, nakamit niya yung pagpapatawad ng Panginoong Hesus sa kanyang mga kasalanan. Di pa po maganda na tayo mga kapatid ay laging lumalapit sa Panginoon. Hindi man tayo perpekto. Minsan nagkakasala tayo. Alam ng Panginoon yun. Hindi yun maitatanggi sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, kapag tayo ay nagkasala, lumapit tayo sa Panginoon. Humingi ng tawad at ipakita natin, talaga gagamitin natin yung pagluha natin sa Panginoon, iiyak natin sa Panginoon ang ating mga kasalanan na dinadala. Isipin natin kung ano ang ating kalagayan sa harapan ng Panginoon. At gawin natin yung pinakamabuti. Magbigay tayo sa Panginoon ng ating pinakamabuti. At yun ang magbibigdala sa atin ng totoong pagpapatawad ng Panginoon. At yung matatanggap natin yung biyaya ng ating hinihiling sa Panginoon. Katulad ng babae po. Hindi tayo maging katulad ni Simon dito na binabanggit na hindi gumawa siya doon sa dapat makita ng Panginoong Hesus sa kanya. Di ba po? At dito, isang halimbawa ng ating mga kapatid sa paglilingkod, ipakita natin yung pag-ibig sa Panginoon. Amen? Maraming salamat po mga kapatid na tayo ay tinuturuan ng Panginoon sa oras na ito na yung pag-ibig sa paglilingkod talagang mayroon tayong gagawin. Nakita natin yung halimbawa ng babae sa kanyang paglilingkod sa Panginoon na kahit anong mangyari, hindi niya iniisip yung mga pwedeng mangyari at baka hindi siya magtagumpay doon sa gusto niyang mangyari. Basta ang inisip niya yung makapaglingkod sa Panginoon. Nagkaroon ng magandang bunga yung paglapit niya sa Panginoon. Amen. At yung paghihirap ng babae, yung sanhi, kaya siya ang sanhi ng kanyang yung pinagmulan, kaya siya lumalapit sa Panginoon ay yung daladala niyang nagpapabigat sa kanya yung kasalanan. Parang nahihirapan na siya sa kanyang mga ginagawang kasalanan sa Panginoon. Kaya nagdesisyon ang babae na lumapit at humingi ng tawad sa Panginoon. Yun po yung nangyari sa babae. Sa buhay natin, kailangan natin malaman kung ano yung nagpapahirap sa atin. Kailangan natin malaman kung ano ba yung humahadlang para hindi tayo makalapit sa Panginoon. Ano ba ang kailangan natin gawin para mawala yung kabigatan na meron tayo ngayon? Ang pinaka-the best na pwedeng gawin ay yung paglapit sa Panginoon para mawala yung kabigatan natin. Hayaan natin ang Panginoong Hesus ang kumilos sa atin at magamit tayo sa mga gawain ng Panginoon. Amen. At kapag nakaharap natin ng Panginoon, hindi na natin sasayangin yung pagkakataon na yun. Dapat ibigay natin sa Panginoon ang pinaka-the best natin. Kapag nakaharap natin ang Panginoon, natagpuan na natin ang Panginoon sa ating buhay, huwag nating sayangin pa. At kailangan natin ipakita yung talagang buong pagsisisi at yung paglapit sa Panginoong Hesus. Ang paglapit sa Panginoon ay isang desisyon ng pagbabagong buhay. Yun po yung makita at yun po yung dapat layunin natin na kapag kaya tayo lumalapit sa Panginoon ay gusto natin ng pagbabagong buhay.
Katulad doon nangyari doon sa babae. Pinatawad sa kanyang kasalanan. At sabi dito, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Dahil na wala na po yung kasalanan sa kanya, tinanggal na yung kasalanan, sabi ng Panginoon, niligtas ka ng iyong pananampalataya. Ganon din po tayo mga kapatid. Kapag tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan, niligtas na tayo ng ating pananampalataya. Sikapin natin magkaroon ng bunga ang ating paglapit sa Panginoon. Amen. Importante po yung importante sa ating mga kapatid, sa ating paglilingkod, na magkaroon ng bunga ang ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang paglilingkod na hindi natin alam kung magbubunga o hindi. Kailangan yung paglingkod natin sa Panginoon ay magkaroon ng bunga. At hindi tayo titigil at hindi tayo hihinto hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Amen? Hindi tayo matitisod, hindi tayo manghihina sa paglilingkod dahil alam natin babalik ang Panginoon at malapit na po mangyari po yun. Kailangan natin pagsikapan, maglingkod at lumapit sa Panginoon. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Tayo po ngayon ay magwawakas sa ating devotion sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Napakabuti niyo, Panginoon, sa oras na ito, Diyos. Kayo po, Panginoon, ang nakakasaliksik ng aming puso't isipan, Panginoon. Wala pong may tatago sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong biyaya at habag at katapatan, Panginoon, sa aming buhay. Panginoon, humihiling kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Ano man ang inyong nakikitang hindi maganda sa amin, Panginoon, humihiling kami, Panginoon, ng bigyan niyo po kami ng bagong puso, Panginoon, bagong isipan, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, tinataas po namin, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na merong dinadala, Panginoon, na kabigatan sa kanilang puso, sa kanilang buhay, anumang aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. Hinihiling po namin, Panginoon, ang inyong pagtatagumpay at gabay, Panginoon. Salamat, Panginoon, anumang sitwasyon ng aming buhay, Panginoon, sa paglilingkod, O Diyos, kabigatan, Panginoon, problema at pagsubok, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang magbigay sa amin ng tagumpay. Malampasan po namin ang lahat ng mga hinaharap namin, Panginoon. Kayo ang aming kasama, kayo ang aming Diyos na makapangyarihan na magbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Patuloy kaming humingi ng iyong karunungan, kaalaman, Panginoon, sa tuwing kaming mag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Buksan niyo po ang aming isipan, Panginoon. Ang mga espiritual na kaisipan namin, Panginoon, ipatuloy, Panginoon, ay maunawaan namin, Panginoon, yung mga salita, Panginoon. Hallelujah. Lahat po, Panginoon, na narito, Panginoon, sa live na to, Panginoon, dinadalangin po namin, patuloy bigyan ng ang kanilang kalakasan, pangatawang pisikal. Iligtas niyo po sila sa mga sakit at karamdaman. Iligtas niyo po sila sa gawa ng kaaway. Proteksyonan niyo po kami, Panginoon, ng inyong mga kamay, Panginoon. Salamat, Panginoon. At aming mga pangangailangan pinansyal, Panginoon, tinataas po namin sa inyo, O Diyos. Aming pangangailangan, Panginoon, ng bawat isa, O Diyos. Kayo, Panginoon, nakakakita, Panginoon. Naranasan namin, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, nagmumula sa inyong kayamanan na hindi nauubos, Panginoon. Patuloy maranasan ng bawat isa, O Diyos. Pagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, supply ng aming pangangailangan sa araw-araw, O Lord. At Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon, ang bawat pamilya namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at ang bansang Pilipinas, Panginoon. Tinadalangin po namin, O Diyos. Patuloy kayong mag-ingat sa amin, sa lahat ng mananampalataya, lahat ng maglilingkod sa inyo, Panginoon. Ang buong The World Faith Organization, Panginoon, tinataas po namin. Ang Pastor Joseph, Panginoon, tinataas po din po namin, O Lord. Lahat ng kapastoran, Panginoon, tinataas po namin sa inyo, O Lord. Patuloy kayong kumilos sa bawat isa, O Lord. Lahat ng manggagawa, Panginoon, lahat ng ginagamit niyo, Panginoon, sa inyong gawain, O Lord, tinataas po namin, Panginoon. Kayo ang kumilos, Lord.
kayo, Panginoon, magbigay ng tagumpay. Ano mang pangangailangan, Panginoon, ng bawat isa, O Lord, hinihiling po namin ang iyong pagtatagumpay at kalakasan na bumula sa inyo, Panginoon. Ano man sitwasyon namin, iisipin namin, Panginoon, meron kaming magandang patutunguhan dyan sa inyong kaharian, Panginoon. Ituon namin ang aming isipan, Panginoon, sa inyong kaharian, O Lord, sa inyong mga salita, O Diyos. At lagi kami magbabad sa inyong presensya, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ang inyong mga salita, Panginoon. Maging ilaw kami, Panginoon, ng sanlibutan, Panginoon. Maging daluyan kami ng inyong pagpapala, daluyan ng inyong pag-ibig. At anumang aming gagawin, Panginoon, ay para sa inyong kalawalatian, Panginoon. Gamitin niyo kayong instrumento, Panginoon. Maging daluyan ng inyong salita, Panginoon. Salamat po, Ama, sa oras nito, sa tulong ng inyong banal na Espiritu, O Lord. Tinataas po namin ang bawat isa, O Lord, anong pangangailangan. Ano man aming hindi nabanggit, Panginoon, patuloy niyo kaming bigyan ng karunungan, kaalaman, Panginoon, sa buhay namin paglilingkod. At sa buong araw na itong lilipas, Panginoon, dinadalangin po namin sa hinaharap, Panginoon, ay kayo ang Diyos magbigay ng magandang kinabukasan, maganda ang aming kalalabasan, Panginoon, ng aming mga gagawin, O Lord God. Salamat po, Ama. Pinupuri namin kayo. Sinasamba namin kayo. Ito po aming sama-samang panalangin sa tulong patnubay ng Banal na Espiritu, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, aming tagapagligtas. Amen. God bless po, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Salamat po. God bless po.